Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Muli ako si Niat Bashan and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And today, this is the seventh topic for this month or for this week, and our topic is all about the angel of the Lord. And our Bible reading is all about Exodus chapter 3 verse 2 to 6. NI version. There the angel of the Lord appeared to him in the flames of fire from within a bush. Moses saw that though the bush was on fire, it did not burn up. God called to him from within the bush, Moses, Moses. This passage reveals the angel of the Lord speaking and acting as God himself, showing his divine nature. So, tungkol saan nga ba tong verse na ito? So, ang verse na ito ay tumutukoy sa pagpapakita ng anghel ng Panginoon kay Moises sa pamamagitan ng nagliliyab na palumpok. So, ang anghel na ito ay kakaiba dahil siya ay nagsasalita bilang Diyos at tinanggap ang pagsamba ni Moises. So, ipinapakita nito na ang anghel ng Panginoon na hindi karaniwang anghel kundi ang Diyos mismo na nagpapakita sa inyong tao bago ang pagkakatawang tao nito. So, ngayon dadako tayo sa ating teaching. So, yung first teaching is the angel of the Lord speaks as God. So, yung buong kasulatan, ang anghel ng Panginoon ay nagsasalita bilang Diyos, gumagawa ng mga pangako at nagpapahayag ng kanyang kapangyarihan. So, hindi siya isang karaniwang sugo, kundi ang mismong Diyos na nagpapahayag ng kanyang presensya sa tao. Halimbawa, kinausap niya si Moises mula sa nagliliyab na palumpong at nagpakilala bilang ako'y ako. So, second is the angel of the Lord is worship. So, ang pagsamba na nararapat lamang sa Diyos ay ibinibigay sa anghel ng Panginoon. So, si Moises, si Joshua, at iba pang mga propeta ay yumukod sa kanya ng walang pagsaway at ipinapakita nito na siya ay Diyos na karapat-dapat na sambahin or sa pagsamba. Third is the angel of the Lord is the Christ before his birth. So, yung maraming scholar ang naniniwala na ang anghel ng Panginoon ay is si Kristo bago siya nagkatawang tao. Siya ang nagpakita sa mga patikar at naghayag ng kalooban ng Diyos. So, ito ay nagpapakita ng kanyang aktibong papel sa kasaysayan ng kaligtasan kahit bago ang bagong tipan. So, ngayon nadako tayo sa ating application. First application is know who Jesus is before his birth. So, dapat natin pag-aralan ng mga pagpapakita ng anghel ng Panginoon sa lumang tipan upang higit na maunawaan ng pagka-Diyos nito ni Kristo. Kilalanin siya bilang aktibong bahagi ng plano ng Diyos mula pa noong simula ng panahon. So, second is study the Christocentricity of the Bible. So, dapat natin tuklasin kung paano ang lahat ng bahagi ng Biblia mula sa Genesis hanggang pahayag ay tumuturo kay Kristo Jesus. Ang kanyang presensya at gawain ay sentro ng kasulatan at nagpapakita ng kanyang kahalagahan sa ating pananampalataya. So, last application is cultivate a Christocentric life. So, dapat buhayin ang ating araw-araw na pamumuhay na nakatuon tayo kay Kristo. So, ang ating mga desisyon, layunin at kaugalian ay dapat na sumasalamin sa ating pagkakakilanlan bilang mga tagasunod niya. So, ngayon dadako tayo sa ating discussion, and our discussion talks about how can we practically live in a Christocentric life. So, para mabuhay tayo or upang mabuhay ng nakatuon kay Kristo, is kinakailangan nating maipamuhay ang kanyang mga turo sa bawat aspeto ng ating buhay. So, syempre una na dapat tayo maglaan ng oras upang regular na magbasa ng kanyang salita at manalangin ng may layunin na maging mas malapit sa kanya. So, yung pagkakaroon kasi ng personal na relasyon kay Kristo ay pundasyon ng isang Christocentric na buhay. Siyempre, pangalawa is dapat nating isabuhay ang kanyang halimbawa sa pakikitungo sa ibang tao. So, sa pamamagitan ng pagpapakita ng pagmamahal, pagpapakumbaba at paglilingkod is nagiging buhay na napatotoo tayo ng kanyang presensya. Yung pagtuturo ng ebanghelyo at pagiging mabuting katiwala ng pagpapala ng Diyos ay nagpapakita na si Kristo ang sentro ng ating
mga buhay. So, let's pray. Lord God, Ikaw ang sentro ng lahat ng bagay. Salamat sa iyong presensya sa aming buhay mula noon hanggang ngayon. Lord God, turuan mo kaming maging mas malalim ang pagkakailanlan sa iyo na makita ka bilang Diyos na nagmahal at gumagabay sa amin. Lord God, tulungan mo kaming mamuhay ng ayon sa iyong kalooban upang ikaw ang makita sa bawat aming ginagawa. Sa pangalan ni Jesus, Amen.